May tanong sa akin. Hi po, good morning po. Sana matulungan niyo po ako ma-report tong bugok na Ola. Grabe po sila mangharas. One day before due date po, istad-tad ka po ng tawag at text, iba-ibang number. Tapos, araw ng due date, daming threats and harassment. A friendly reminder. Social media is part of our communication process to reach you out and have you settle today immediately. If the system detected multiple drop call, phone is off, and call is being forwarded to voicemail, then we will going to look for any of your social media accounts. This is not a threat. You know for sure how Ola works. We do phone calls for payment confirmation, and we send text messages as reminders to avoid being overdue. Make sure to reply and provide specific time to avoid warning tagging of your ID and selfie picture of your account. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita nyo kawalang yan. May iba yung tono nung mensahe pagka binasa nyo po, no? This is not a threat. Ba, talaga naman. Tapos, alam daw po natin for sure kung paano mag-work ang mga bugok at abusadong online lending apps. At paano ba sila magtrabaho? Di po ba? Dito po sa ating video, aalamin po natin lahat yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon at responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinanunod yung mensahe. Okay. So sabi nyo nga po unang-una, tulungan ko kayo na ma-report yung bugok na Ola na to. Well, first and foremost po, hindi ko kayang gawin yun, no? Kasi unang-una po, pagka magre-report po tayo ng mga bugok at abusadong online lending apps, no? Personally, no, kung sino po yung na-harass or sino po yung na maltrato, yun po yung magfa-file ng complaint. Okay? Pwede ho kayong mag-complain sa SEC, sa NPC, sa PAOK, sa NBI, sa PNP, tsaka po sa DOJ. Okay? May mga naman po sila pamamaraan ng pagko-complain through online. So pwede niyo siyang padala muna online, tapos pagka yung kahuna-huli sila, no? At naidadala na po sa na pinoproseso, pwede niyo huyang gawing kumbaga i-complain sa kanila ng formal, okay, ng personal. Pero kung gusto niyo talaga ng tulong at ng assistance, no, maaari niyo pong kontakin yung grupo po nila Madam Kikay. Okay, or even po siguro sa si Kajani po, yan, nagfa-file din po kasi sila ng complaint. Kasi ako po, personally, hindi po ako nagfa-file ng complaint. Ang ginagawa po natin is, nagbibigay po tayo ng ng mga suggestions, opinions, no, based on my experience po, no, kung paano gagawin, no, kung paano yung mga mga batas, no, at para ko kasi maibsan yung mga nararamdaman po nating anxiety and depression, no. Pasensya na ho, talagang medyo pa ho ako, groggy at hirap pa rin huminga kasi may sakit nga ho tayo, no. Pagpasensya niyo na muna ako, no. At ito, patuloy ho natin, no. Sabi nyo nga, grabe sila mangharas, one day before the due date, tad-tad na kayo ng tawag at SMS at iba-ibang number ang gamit. Well, ganun ho talaga sila magtrabaho. One day before the due date, talagang instead of reminding, no, na isang message lang or let's say dalawa, tapos na dapat yung pagre-remind. Sila hindi talagang tatadtarin ka, no, at hindi ka titigilan. Tapos dun naman po sa iba-ibang number, well, it's usual naman talaga na iba-ibang number po ang gamitin yan. Kasi let's say for example po, 10 ang maniningil niyan, dapat po yung number niyan 10 o 11, no? Pero yun nga lang, unfortunately, hindi ho natin alam kung registered yung ginagamit nilang mga SIM cards, no. At base nga ho doon sa report po ng PAOK, no, hindi ho, kumbaga napag-alaman pa nga po nila na
yung ibang mga SIM cards is galing po sa sa mga Pogo di umano. Ano po? So tuloy po natin yung pinadala nyo. Tapos yun nga po, during due date pa lang to marami na threats at saka harassment. Well, dyan kilala yung mga bugok at abusadong online lending apps, and yun yung nakalagay dito sa message nila. So sabi nga dun sa message, a friendly reminder daw po na social media daw po is part of yung communication process to reach you. Okay, wala naman yung problema kung gagamitin nila yung social media para makapag-communicate, pero hindi to the point na kayo ipapahiya. Okay, kasi ang social media po kasi kasama diyan yung mga yung messaging apps Kung doon kayo tatawagan, there's no problem. Pero kung kayo ipopost sa social media, at papahiya kayo, I don't think that's right. Kumbaga, kung may halo pang mali siya yun, o kumbaga, pamamahiya, well, that's cyber libel. May may criminal liability po yun. So, hindi nila kasi po pwedeng sabihin na parte yung social media sa pag-communicate. Well, let's say somewhat na parte, pero sana gamitin nila yung mga tawag dito yung messaging apps. Pero kung yung kagaya na sinabi ko kanina, kung i-message nila or itatag nila yung inyong mga friends para lang maiparating yung mensahe nila, I don't think na tama yun. Kasi pamamahiya yun So, there's a probability na magkaroon o masampahan sila ng kasong cyber libel. But unfortunately kasi, pag magsasampa ka tayo ng cyber libel, dapat kasi yun, tuntun mo kung sino yung tao na yun. Which is, hindi natin kayang gawin yun. Kasi nga, lagi silang anonymous Ayaw nga nila ipakilala yung kumpanya nila pagka nagme-mensahe. Hindi po ba? So, that's the bitter truth of it. Tapos, sabi nga po nila rito, social media is part of our communication process to reach you out and have you settled today immediately. Okay, actually, hindi naman na sila dapat pang tumungtong dun sa mga or pumunta sa pakikipag sa social media di ba? Kung tama po yung pamamaraan po nila ng pagpapautang. Ulitin ko, ito lagi itong nasa video ko kasi napaka-importante po nitong batas na to, yung the Truth in Lending Act. Kung kasi dinisclose nila kagad yung inyong responsibility, I don't think napupunta pa sila doon kasi alam nyo na yung responsibility nyo Hindi kayo mangangapa na ay ito pala due date ko. 'Di ba? Kasi ang sa kanila kasi di-disburse muna yung pera bago ipakita yung repayment. Which is hindi yun yung tama. Di po ba? Ang tama po kasi is i-discuss mo muna kung magkano yung na-approve na amount, magkano yung magiging interest, magkano yung processing fee, kailan ang due date, magkano yung amortization, At tanungin mo sa kanya kung tinatanggap niya ba. Kung na-discuss mo sa kanya at tinanong mo siya, payag ka ba? Di ba? Pagka siya sumang-ayon doon, that's the right time, na papirmahan mo na yung kanyang contract. Sa kanila walang ganun 'Di ba? Magugulat ka na lang, meron ka ng pera dun sa e-wallet mo or sa bank account mo, which is hindi mo alam kung para saan 'yun. 'Yun yung isa sa mali na ginagawa nila. Yung biglaan na lang pagdi-disburse. Actually, napakadali niyan kung sinunod lang nila yung The Truth in Lending Act. Nandun naman na mismo 'Di ba? Kasi dapat fully disclosed po yung obligasyon nung nanghihiram. And ganun lang kasimple yun. So, hindi na sila dapat makarating pa dun sa yung sinasabi nilang social media daw as part of their communication para daw makapagbayad kayo. Kasi, magbabayad kayo kung alam niyo yung responsibilidad niyo di po ba? Ganun lang naman kadali yun Tapos po, sabi nila, ito pa. Ito ang pinaka nakakabwisit dito. This is not a threat. Hindi raw threat. Hindi raw pananakot. Okay? You know for sure how OLA works. So, alam daw po natin kung paano magtrabaho ang OLA. Okay? We do phone calls for payment confirmation and send text messages as reminder to avoid being overdue. Okay? Lahat ho naman ng mga pautangan, ganyan ang ginagawa. Nagsesend po ng reminder, tumatawag. Pero, yung totoong reminder,
Hindi yung ginagawa nila. Nagre-remind ba sila? Hindi ho. O, kayo mismo nagsabi, di ba, sa simula nung mensahe nyo, may threats na kagad. Di ba? May harassment na kagad. Tama ba yun? O gumawa na po ng memorandum ang SEC. O, ulitin ko ulit, paulit-ulit na naman to sa mga natin video. Yung prohibition on unfair debt collection practices, inilista po dun yung bawal. Which is yun yung ginagawa nila. Okay? Tama naman po no, na yung pakikipag-communicate, no, yung pagtawag, pag-SMS is pagbibigay ng information or pagbibigay ng reminder dun sa mga clients kung kailan yung due date para po hindi sumablay sa pagbabayad. Tama yun. Kung tama yung pamamaraan po ng papadala ng mensahe. Diba? Sila kasi hindi Magbayad ka ng alas 12. Pag di ka nagbayad, tatawagan namin yung mga contact references. Tama ba yun? Diba? Harassment yun O paano magbabayad yung kliyente? Nakita nyo? So, talagang alam natin kung paano magtrabaho yung mga bugok at abusadong online lending apps. Diba? Nanghaharas, nang mawalang niya. Doon sa mga bago siguro, hindi nila maintindihan yun. Pero yung mga datihan na, alam yan. Kaya doon sa mga bago nanonood sa atin, huwag kayo manghihiram yan. Ako. Para kayo kumuha ng maso, ipinalo nyo sa ulo nyo. Tapos meron pa dito, make sure to reply and provide specific time. Magbibigay pa rin tayo ng specific time. Wala namang problema ron Pero, to avoid tagging daw nung ID nyo tsaka ng selfie picture, para saan? Ito kasi yan. Gagawin nila yon pang panakot sa inyo. Diba? Ang gagawin nun, popost kayo sa social media. Nandun talaga yung picture ninyo. Pati yung ID ninyo. Which is supposed to be, hindi dapat. Kasi yung ID po, tsaka yung picture, is documentary requirements yan para ma-process nila yung loan. Sila hindi. Yung picture, tsaka yung selfie picture is ginagamit nilang panakot. Nakita nyo kawalang yan. So, talaga, walang idudulot na mabuti. Kaya kung ako sa inyo, talagang bayaran nyo, tapos huwag nyo na silang hiraman. Dun sa mga baguhan, huwag nyo silang hiraman. Kasi mapapariwara lang kayo Gusto nyo pa bang magaya dun sa mga mga kapwa nating Pilipino na naabuso niyang mga yan. Madidepress lang kayo, tsaka magkakaroon kayo ng anxiety. Di po ba? Kayo, may pera, at parating na yung due date nyo, bayaran nyo na lang po para matapos. Ngayon, kung past due na po kayo at or delinquente, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Kung ang utang nyo po is 10,000 pababa, sundin nyo na lamang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.